Magandang araw mga kababayan. Sa araw ho na ito, ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon dito ngayon sa may Roas Boulevard. No? Ito ay sako pa din naman ng Maynila. Pero kita nyo naman, until now talagang grabe yung, yung baha dito. At dahil nga sa baha na ito, talagang nagdulot ito ng katakot-takot ho na traffic. Kita nyo naman, yung kawawa dito, siyempre yung nauna, although yung mga four wheels kasi hindi yan masyado naaabot medyo mas dihamak na mas mataas yan kaysa dito sa mga nakamotor. So kawawa yung mga nakamotor din talaga dahil nga syempre kapag nagkamali yan talagang possible talaga na titirik yung kanilang mga motor, no? So pagka tumirik pa naman yung motor mo, nalagyan ng tubig dyan ng mga makina niyan, abay katakot-takot din po na gastos ang iyong aabutin. So ganito po ang sinasapit ngayon. Alam mo, to be honest lang nagtataka rin ako kung bakit ganito kalala, no? Kung bakit ganito makalala ang sitwasyon. Although, hindi lamang naman dito talaga sa Ross Boulevard. Talagang doon sa Taft Avenue, sa Quezon City, sa part po ng Marikina, hindi lamang po dito kundi sa iba't ibang location ng NCR, talagang nagkaroon po ng mga matinding pagbaha. So, minsan, although talagang napapatanong din ako kung nasaan na. Sana nga ba yung pinangako na yung sinabi nung nakaraang SUNA na di umano ay nagkaroon na po sila, nakapagpatapos na sila ng 5,500 flood control, mga kababayan. So hindi ko alam kung nasaan na yon. Although good news naman dahil nga syempre ngayon mayor na po si Mayor Isko, mga kababayan. Hindi ko alam kung naalagaan ba ito nung nakaraang namuno ng Maynila, no? Yung mga drainage kasi importante yan Kaya nga papansinin niyo, isa po ang flood control na mayroong pinakamalaking pondo dito po sa atin, no? Dahil nga syempre unang-una yung mga para nga naman hindi magkaroon ng katakot-takot na mga pagbaha kapag nagkakaroon ng mga pag-ulan. Pero nakakapagtaka at mapapaisip at kayo mapapatanong kung saan na nga ba 'yon. Kasi tila kita nyo naman hindi lamang po dito No, ito si Kuya talagang tatakas na pupunta sa kanang bahagi. Binuksan niya na yung nakabarikid diyan para lang po makamove, no? So nasaan na 'yon? And si Mayor Isko naman, nakita naman natin tuloy-tuloy yung kanyang pag-check, no? Sa mga location nagkaroon talaga ng mga pagtaas ng tubig sapagkat pinapatingnan niya, pinapaayos yung mga drainage, no? Kumbaga, kailangan matanggal kaagad kung ano yung mga nagkukos ng mga pagbaha, yung pagkabarado ng mga tubig. So, okay naman. And alam nyo, ilang araw pa lang din kasi na namumuno itong si Mayor Isko dito po sa Maynila, no? Kaya good news naman mga kababayan dahil alam nyo naman si Mayor Isko, action man yan di ba? Isipin nyo na lang yung yung Divisoria, di ba? Grabe, gadagat yung gabundok yung mga basura doon bago maupo si Mayor Isko. So, kapag ka nagkaroon ng mga ganitong pag-ulan, saan pupunta yon? Hindi naman pwedeng pupunta yun sa tamang lagayan. Of course, aanodin yun ng tubig at saka pag inanod, possible darating doon or maano doon sa may mga butas, doon sa mga drainage po natin. So yun yung mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng mga pagbaha, no? Kaya mga kababayan, importante talaga itong naupo muli si Mayor Isko. Sinabi naman ni Mayor Isko na kanyang kakalampagin ang national upang mabigyan po ng solusyon itong mga problema po dito mga kababayan. So nagpapasalamat po ako dyan na kumbaga mabigyan po ng solusyon. Although, alam nyo kasi, nung panahon naman ng si Digong Juan nakaupo, although nagkakaroon naman ng mga pagbaha, pero hindi naman ho ganito. No, lalong-lalo na yung sa UN, United Nation station, no, sa LRT. Abay grabe ho. Wala na ho doon mga dumadaan halos doon ng mga motor dahil nga talagang possible, marami na kasi tumirik possible kasi kapag ka ikaw sa palaran, talagang baka tumirik yung motor mo, abay gastos niyan malala, no? Kaya nagpapasalamat din talaga ako. So, abangan natin yung ilang buwan, no, simula nung upo si Mayor Isko kung ano yung magiging mga improvement. Kasi mga kababayan, ang kinaganda kasi noon, nung panahon kasi nung namuno si Mayor Isko dito sa Maynila, kasagsagan din noon na, kumbaga, Pangulo naman si Digong. Kaya nagkaroon ng makikipagtulungan ang national at saka yung local. Naalala ko kasi dati, na talagang isa po kami dyan sa nagko-cover dyan dito sa Roas Boulevard, sa iba pang bahagi ng Maynila na talagang yung mga drainage talagang kinakalkal yan, tinatanggal talaga yan para nga hindi ho magkaroon ng mga barado at hindi ho magkaroon ng mga pagtaas ng tubig kapag ka nagkaroon ho ng mga pag-ulan, no? So good news noon. Pero ngayon, and hindi ko alam kung ano na ba itong mga nangyayari, no? At hindi ko alam kung ano din yung babanggitin niya sa pagdating ng SUNA kasi
Ang masakit kasi dito, ilang araw bago po magsuna ang ating Pangulo, ganito ho ang nangyari, 'di ba? Nung nakaraang suna way back 2024, ang nangyari kasi noon, kumbaga, kasagsagan na nagsusuna siya, doon man bumuhos yung ulan, and kinabukasan, pinak-check yung kanyang mga sinabi noon sa suna na di umano, 5,500 flood control, no? Ganun. So, kinabukasan noon talagang nagkaroon ng mga matinding pagbaha. Parang ganito ulit ang nangyari. Kumbaga, in advance lang. Kasi nga, baka nga naman, magsinungaling na naman siya sa suna niya. 'Di ba? O, sa baka sabihin niya, nakapagpatapos na tayo ng 1,500 flood control. 'Di ba? Kaya in advance na po ng kalikasan. 'Di ba? Para hindi niya nasabihin yung mga bagay na 'yon pagdating po ng suna. Kasi nga, malapit na po 'Di ba? Ilang araw na lamang po magsusuna na kasi. 'Di ba? Kaya kumbaga ganun yung 'di ba? Kalikasan na yung yung nagbibigay ng nagpapak-check kay The Junior kay BBM dito tayo kabayan, kita niyo naman So iikot ako kasi pupunta ako dun sa kabila sa part ng Manila Bay. Tingnan niyo ito May mga ilan diyan nagsasabi na di umano ang naging dahilan ng pagbaha sa Ross Boulevard ay dahil sa Manila Bay. Putik, hindi naman ganyan yung dati. Di ba? Nung kasagsagan po ni former President, hindi pa siya naupo, baha ito. Nung kasagsagan na siya, talagang inayos yan. Ulo nagkaroon ng slight ng pagbaha ko dito, pero hindi katulad ngayon, na di grabe naman talaga mga kababayan. Dito mga kababayan, iikot lang tayo at papakita ko sa inyo yung dulo para at least makita nyo kung ano yung sitwasyon doon. Sa patawid po tayo, patawid. Ayan. Kakanan lang tayo dito. Ayan. So, may mga nagsasabi na di umano nga Manila Bay, pagtambak sa Manila Bay yung dahilan. Hindi ho. 'Di ba? Kung sakasakali mang isisi nyo yung pagbaha dito sa Ross Boulevard dahil sa tinambakan ang Manila Bay, alam ko i-connect nyo lang din yan kay PRRD. Pati yung baha sa Quezon City, tsaka yung baha, 'di ba? Bumaha sa Quezon City, bumaha sa Parañaque, may baha rin sa Muntinlupa, sa Marikina, 'di ba? Mayroon din baha sa Maynila. Lahat ng yan isisi nyo sa sa Manila Bay. Ganyan kakitid ang mga utak ko ninyo. 'Di ba? Yan isisi nyo lahat yan. So dito pupunta tayo dito sa kabila. Okay? So mag-aano lang tayo para maka-move tayo dun sa kabila. Di yung mga tungaw na sinisisi sa Manila Bay di umano. Kaya nga pa-imbestigahan daw yung Ay, ambot na lang. So kasagsagan ngayon na ang Pangulo ay nasa ibang bansa. Samantalang ang sitwasyon sa Pilipinas, baha dito, baha roon. Ganun katindi ang mga pangyayari po sa bansa po natin. Maraming apektado kabayan. Even yung siyempre yung mga business, patay ang business ngayon kabayan. 'Di ba? Yung wala na rin klase, stranded na rin pong klase din po dito. So grabe Yan po ang update dito sa Ross Boulevard. Abangan nyo po ang susunod po nating update. Once again, magandang araw po.